Okay, so good day. So topic natin ay division of fractions, simple fractions. Part 1 muna tayo. So ito yung mga steps na dapat natin tandaan. Number 1, keep the first fraction as it is or the dividend. Change the operation to multiplication. Get the reciprocal of the second fraction or tinatawag nating divisor. And fourth step, isolve natin gamit yung multiplication na operation. Then, after natin mag-solve, syempre, isi-simplify natin kung kinakailangan. Simplify if needed. So, paano ba tayo mag-simplify? Hanapin natin yung lowest term. At kung improper fraction naman, gagawin nating mixed number. Okay, so yan lang yung mga step. Gagawin natin tong step na to para makuha yung sagot sa division of fractions. Okay, so number 1, we have 2/3 divided by 4/5. So, sabi dun sa first step, keep the first fraction. So, kukopyahin natin. So, 2/3. Then, yung operation ay gagawing multiplication. Okay? Then, yung 4/5, diba sabi dito, nakalagay, get the reciprocal of the second fraction. So, ito yung 4/5. Pag sinabi nating reciprocal, babaligtarin lang natin yan. So, magiging 5/4. Then, nagbago na siya. Si-solve na natin itong expression na to gamit ang multiplication na operation. So, solve natin. So, we have 2 times 5 is 10 over 3 times 4 is 12. So, naging 10/12. So, kung mapapansin niyo yung 10/12 ay meron pang common factor. So, pwede pa siyang ma-divide sa 2. Pwede pa siyang ma-divide sa 2. So, dito ko na lang nilalagay yung sagot, ha? Sa baba. So, 10 divided by 2 is 5. Okay? Then, 12 divided by 2 is 6. So, wala nang common factor yung 5/6. Kaya, ito na yung tamang sagot. So, ganyan yung gagawin sa division of fractions. Next, example number 2. So, sabi, kopyahin daw yung first fraction. So, 4/8. Tapos, itong division magiging multiplication. At babaligtarin natin or i-flip natin yung 4/6. So, magiging 6/4. Ayan. So, times natin. 4 times 6 is 24 and 8 times 4 is 32. So, ngayon, itong 24 and 32 ay divisible sa 8. Okay? Divisible siya sa 8. So, gagamitin natin yung 8 para paliitin or hanapin yung lowest term nito. Ayan. So, magiging sagot dyan ay 24 divided by 8 is 3 and 24 divided by 8 is 4. So, magiging sagot ay 3/4. Okay? So, ngayon, dito naman tayo sa number 3. Pwede nyong i-post para malaman, tapos i-play nyo na lang kung tama ang inyong sagot. Okay? So, 1, 2, 3. Okay, paki-post. Oh. So, ngayon, tapos ka na sa 3 and 4. Diba? So, sagutan natin yung 3 and 4. Check natin kung tama yung sagot mo. So, first step, kopyahin natin yan, 9/10. Then, yung division, magiging multiplication. Then, i-flip natin ito, 4/1. Or kunin natin yung reciprocal. Okay, so, then, multiply na tayo. 9 times 4 is 36. And 10 times 1 is 10. So, kung mapapansin niyo meron siyang common factor. Pwede natin siya i-divide sa 2. Okay, so lagay natin dito. 36 divided by 2 is 18. And 10 divided by 2 is 5. So, kung mapapansin niyo improper fraction siya. Kaya, gagawin natin siya mixed number. So, kopyahin nyo lang yung 5.
Then, divide natin yung 18 sa 5. So, 15 divided by 5 is 3. Then, 3 times 5 is 15. 18 minus 15 is 3, remainder 3. So, kadalasan, yung remainder, nilalagay natin sa numerator's place. Then, yung whole number, or yung quotient, nilalagay natin sa whole number. So, dito kasi, parehas sila. Parehas silang 3. Pero tatandaan na yung remainder ay nilalagay sa numerator at yung quotient ay nilalagay sa whole number. So, magiging sagot ay 3 and 3/5. So, check natin yung number 4 mo kung tama. Kung wala ka pang sagot dito sa number 4, pwede mong i-post ulit. 1, 2, 3. Okay, so checkan natin yung number 4. So, again, kopyahin daw yung 7/8 divided by, then yung division, gagawin natin multiplication. Then, i-flip natin ito or get yung reciprocal. So, 12/3. Then, ipag-times na natin. 7 times 12 is 84. 8 times 3 is 24. So, kitang-kita natin na yung number ay divisible by 4. So, gamit tayo ng ladder method. So, 84 and 24. Kasi, sa tingin ko kasi marami siyang common factor. So, divide natin sa 4. Meron tayong 21. Okay? So, 84 divided by 4 is 21. And 24 divided by 4 is 6. Then, divisible pa siya sa 7. Okay? Divisible siya sa 7. Sa 3, sorry. So, 21 divided by 3 is 7. And 6 divided by 3 is 2. So, magiging sagot kapag ni-lowest term natin, itong 84/20 is 7/2. So, dahil yung 7/2 ay improper fraction, gagawin natin siya mixed number gaya nito. So, kopyahin lang natin itong 2. Then, divide natin. 7 divided by 2, we have 3. 3 times 2 is 6. Remainder 1. Ayan. So, tingnan ninyo yung remainder dito sa taas at yung whole number dito yan yung quotient dito yan sa whole number. Ayan. Bakit 4? Ayan, 3. So, ang tamang sagot ay 3 and 1/2. So, double check natin kung tama. Dapat ang sagot nito magiging 7. Pag times nyo yan, so 2 times 3 is 6, plus 1 is 7. So, tama yung sagot natin. So, yan yung pagdi-divide ng division of fractions, part 1, sa simple fractions lang. Okay, pwede nyo panoorin yung shortcut ko nito. Ilalagay ko na lang yung link sa ibaba, sa description. Okay, so yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang division of fractions.